Ang dagundong ng musika ay parang tibok ng puso ng Maynila sa gabi, mabilis, malakas, at mapanganib. Para kay Samantha Isabel Villaraza, ito ang kanyang kanta. Ito ang mundong kanyang ginagalawan. Nakatayo sa ibabaw ng isang mamahaling mesa, hawak ang isang bote ng champagne, na halos wala ng laman, siya ang reyna ng gabing iyon. Ang kanyang pulang-pulang damit ay kumikinang sa ilalim ng mga umiikot na ilaw, isang biyako ng kaguluhan sa gitna ng karagatan ng mga mayayamang nagkakasiyahan. Isa pa, sigaw niya, at ang mga taong nasa paligid niya, mga kaibigang nag-aapoy sa parehong alab ng kabataan at kayamanan, ay sumigaw bilang pagsang-ayon. Ang flash ng mga cellphone ay parang mga bituin na nakatutok lamang sa kanya. Ito ang kalayaan para sa kanya. Ang bawat lagok ng alak, bawat tawang walang pakundangan, bawat pagsuway sa mga patakaran ay isang sampal sa mukha ng kanyang ama, si Don Ricardo Villaraza. Isang sampal sa mundo ng mga nakaayos na kasal, mga peking ngiti, at mga negosyong isinasara sa mga golf course. Dito, sa ingay at gulo, siya ang may kontrol. Siya ang gumagawa ng sarili niyang patakaran. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa kanyang buhay, ang kontrol ay isang ilsyon. Biglang humina ang musika. Isang malamig na agos ang dumaan sa nag-iinit na silid. Ang mga nagsasayawang katawan ay unti-unting huminto, ang mga tawanan ay naging bulungan. Mula sa entrada, dalawang lalaking nakaitim na suit, mga lalaking may pamilyar na mukha, mga tauhan ng kanyang ama, ang humahawi sa mga tao na parang mga alon. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya, malamig at walang emosyon. Naramdaman ni Samantha ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Hanggang dito ba naman? Ang isa sa mga lalaki, si Mang Tonyo, ang pinuno ng kanilang security, ay tumigil sa paanan ng mesa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Bumulong lamang siya sa paraang mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Senorita Sam, pinapasundo po kayo ni Don Ricardo. Ang kahihiyan. Mas masakit pa ito kaysa sa galit. Naramdaman niya ang daan-daang mga matang nakatitig sa kanya, hindi na may paghanga, kundi may halong awa at sismis. Ang reyna ay biglang naging isang batang pinapauwi dahil sa pagiging pasaway. Sa isang huling pagsabog ng pagsuway, ibinuhos niya ang natitirang champagne sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng bote ay sumabay sa katahimikan. Bumaba siya mula sa mesa, taas noo, kahit na ang bawat hakbang ay parang tinik. Hindi niya tiningnan ang sinuman. Sa paglabas niya, kasunod ang dalawang anino, narinig niya ang unti-unting pagbabalik ng bulungan na siguradong magiging headline sa mga society blog bukas ng umaga. Samantha Villaraza, nag-eskandalo na naman. Para sa kanya, iyon ay isang tagumpay. Hindi niya alam, iyon na pala ang huling tagumpay na mararanasan niya sa mahabang panahon. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga Villaraza ay puno ng nakabibinging katahimikan. Walang sinuman ang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina ng itim na tsi. Pagdating nila, hindi siya dinala sa kanyang kwarto. Dinala siya sa lugar na kinatatakutan ng lahat sa pamilyang iyon, ang opisina ni Don Ricardo. Ang amoy ng lumang libro, mamahaling tabako, at kapangyarihan ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang ama ay nakaupo sa likod ng malaking lamisang gawa sa mahogany, ang kanyang mukha ay nasa anino, tanging ang dulo lamang ng kanyang sigarilyo ang nagliliwanag. Ang eksena ay pamilyar. Ito ang korte kung saan siya laging hinahatulan. Samantha Isabelle, ang boses ng kanyang ama ay kalmado, ngunit may talim. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ang pangalan ng pamilyang ito ay hindi isang laruan? At ilang beses ko rin bang sasabihin sa iyo, Papa, na ang buhay ko ay hindi isang negosyo? Sagot niya, sinubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Tumayo si Don Ricardo at lumapit sa liwanag. Ang kanyang mukha ay hindi galit. Mas malala pa roon, ito ay pagod. Pagod at desidido. Ito ang mukha na ginagamit niya kapag may tatanggalin siyang o sisirain na kumpanya. Ngayong gabi, ang target ay ang sarili niyang anak. Tapos na ako sa mga laro mo, Sam, sabi niya, inilapag ang isang folder sa mesa. Pinahiya mo ako. Pinahiya mo ang pamilya. At sa pagkakataong ito, may kahihinatnan na. Tumawa si Samantha ng mapakla. Ano ngayon? Tatanggalan mo na naman ako ng allowance? Kukunin mo ang kotse ko. Ginawa mo na yan dati. Mas malala pa, sabi ni Don Ricardo, at sa unang pagkakataon,
Nakita ni Sam ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ama na hindi pa niya nakita dati, isang malamig na determinasyon na walang puwang para sa anumang awa. Tatanggalin ko ang lahat. Ang credit cards mo. Ang mga kaibigan mo. Ang syudad na ito. Simula bukas, titira ka sa probinsya. Napatigil si Sam. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ano? Sa probinsya? Saan? Sa San Narciso, Zambales. Ang pangalan ay parang isang banyagang salita sa kanyang dila. Hindi niya alam kung nasaan iyon. Ang alam niya lang, malayo iyon sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. At kanino ako titira? Sa kung sinong kamag-anak na hindi ko kilala, nang uyam niyang tanong. Hindi, sagot ng kanyang ama, at ang mga susunod niyang salita ang siyang tuluyang gumatak sa puso ni Samantha. Titira ka sa poder ni Elias Serrano. Elias. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan. Elias, ang kanilang dating driver. Isang tahimik na lalaki na palaging nakayuko, na ang presensya ay kasing halaga lang ng hangin. Iyon. Iyon ang magiging bantay niya. Ang kahihiyan ay bumalik, mas matindi, mas nakakasakal. Ikinukulong siya ng kanyang ama, at ang napili nitong karselero ay ang taong dati niyang inuutusan. Hindi mo magagawa sa akin to, sigaw niya, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Nagkamali ka, sabi ni Don Ricardo, bumalik sa kanyang upuan. Nagawa ko na. Nakaempake na ang mga gamit mo. Isang maleta lang. Aalis ka bukas ng umaga. Si Elias na ang susundo sa iyo. Kinuha niya ang isang dokumento at nagsimulang magbasa, isang senyales na tapos na ang usapan. Si Samantha ay naiwang nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi ito isang parusa. Ito ay isang pagpapatapon. Kinabukasan, ang mahabang biyahe papuntang San Narciso ay isang tortura ng katahimikan. Ang mamahaling Isigu ay tila hindi bagay sa mga bako-bakong daan na kanilang tinatahak, habang papalayo sila ng papalayo sa kabihasnan. Sa bintana, ang mga matatayog na gusali ng Makati ay napalitan ng mga bukirin, mga nagtataasang puno ng nyog, at mga payak na bahay. Naramdaman ni Sam na para siyang dinadala sa dulo ng mundo. At sa tabi niya, sa driver's seat, ay si Elias. Hindi ito nagsasalita. Mula nang sunduin siya kaninang umaga, wala pa siyang narinig na kahit isang salita mula rito maliban sa isang magalang ngunit malamig na senorita. Tiningnan niya ito mula sa gilid ng kanyang mata. Dati, sa Maynila, palagi itong nakauniforme. Ngayon, nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at maong. Mas lalo nitong pinalabas ang matipunong pangangatawan na hindi niya napapansin dati. Ang kanyang buhok ay medyo magulo at mayroon siyang ilang araw ng balbas na nagbibigay sa kanya ng isang magaspang na hitsura. Wala na ang dating driver na yumuyuko. Ang lalaking ito ay may aurang mapanganib. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. So, anong meron sa San Narciso? May mall ba doon? O baka naman isang disenteng coffee shop man lang, tanong niya, puno ng sarkasmo ang boses. Hindi ito lumingon. Ang mga mata nito ay nanatili sa daan. Wala, sagot nito, ang boses ay magaspang na parang hindi sanay gamitin. Wala. Anong gagawin ko doon? Mamamatay ako sa boredom. Sa wakas, lumingon ito sa kanya, isang mabilis na sulyap lamang, ngunit sapat na iyon para makita niya ang lamig sa mga mata nito. Hindi ka nagbabakasyon, senorita. Narito ka para matuto. At bumalik na naman ang katahimikan. Napuno ng galit si Samantha. Sino ba ang lalaking ito para pagsabihan siya? Isang hamak na driver. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng pagtingin nito na nagpatikom sa kanyang bibig. Pagkatapos ng halos 4 na oras, lumiko sila sa isang mas makitid na kalsada na yari sa lupa. Ang amoy ng alat ng dagat ay nagsimulang pumasok sa loob ng sasakyan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay na gawa sa kahoy. Hindi ito bahay. Isa itong kubo. Isang kubo na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, may ilang metro lang ang layo mula sa dalampasigan. Nandito na tayo, sabi ni Elias, pinatay ang makina. Hindi makagalaw si Samantha. Tiningnan niya ang kubo, pagkatapos ay ang lalaki sa tabi niya, at pabalik sa kubo. Ito. Dito. Seryoso ka ba?
Ito ba yung bahay ng katulong? Ito ang bahay ko, sabi ni Elias, at sa unang pagkakataon, may bahid ng emosyon sa boses nito, inis. At sa susunod na ilang buwan, bahay mo na rin. Bumaba ito ng sasakyan at kinuha ang nag-iisang maleta ni Samantha mula sa likuran. Ibinagsak niya ito sa lupa na walang anumang pag-iingat. Si Sam, sa kabilang banda, ay nanatili sa loob, hindi makapaniwalang ito ang kanyang bagong realidad. Ang kanyang magagarang damit, ang kanyang malambot na kama, ang kanyang air-conditioned na silid, lahat ay parang isang panaginip na lang. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang bumaba. Ang init ng araw ay sumalubong sa kanya, kasama ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ito sana ay isang paraiso para sa iba. Para sa kanya, ito ang kanyang personal na impyerno. Pumasok siya sa loob ng bahay. Mas maliit pa ito kaysa sa walk-in closet niya sa Maynila. Isang maliit na sala na may 2 upuang yantok, isang maliit na kainan, at isang kurtina na marahil ay naghihiwalay sa tulugan. Ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang niya. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Nakita niya si Elias na nakatayo malapit sa kusina, nakasandal sa pader, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, pinapanood siya. Naramdaman ni Samantha ang mga mata ni Elias na nakatitig sa kanya. Hindi ito ang tingin na sanay siya. Wala ang paghanga, wala ang takot, wala ang pagsunod na karaniwan niyang nakukuha mula sa mga empleyado ng kanyang ama. Ang tingin nito ay parang sinusuri siya, tinitimbang, at sa huli, hinuhusgahan siyang kulang. Para sa isang taong lumaki na sentro ng atensyon, ang kawalan ng paghanga mula rito ay isang sampal. Nasaan ang kwarto ko? Tanong niya, sinisikap na ibalik ang otoridad sa kanyang boses. Itinuro ni Elias ang kanyang ulo, patungo sa kortinang nagsisilbing pinto. Doon! Hinawi ni Sam ang kortina na may halong pag-aalangan. Sa likod nito ay isang maliit na espasyo na kasya lamang para sa isang papagnayari sa kawayan na may manipis na kutson sa ibabaw. Isang maliit na bintanang bukas ang nagpapakita ng asul na dagat. Iyon lang. Walang aparador, walang salamin, walang aircon. Humarap siya kay Elias, hindi makapaniwala. Ito. Dito ako matutulog. Mukha itong higaan ng aso. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elias. Maswerte ka pa nga at may kutson, kalmado niyang sagot. Kung gusto mo, pwede kang matulog sa buhangin. Mas malambot pa siguro. Ang pamilyar na init ng galit ay muling umakyat sa kanyang dibdib. Hindi mo ba alam kung sino ako? Binabayaran ka ng ama ko para alagaan ako, hindi para pahirapan. Isa kang empleyado. Dapat sinusunod mo ang gusto ko. Humakbang si Elias palayo sa pader. Sa unang pagkakataon, ang kanyang taas at laki ay tila napuno ang maliit na espasyo ng kubo, at naramdaman ni Samantha ang unti-unting pagliit ng kanyang sarili. Lumapit ito sa kanya, hindi nagbabanta, ngunit may bigat sa bawat galaw. Nagkakamali ka, senorita, sabi nito, ang boses ay mababa at matatag. Hindi ako binabayaran ng ama mo para alagaan ka. Binabayaran niya ako para siguraduhing mananatili ka rito. Hindi ako ang iyong driver. Hindi ako ang iyong utusan. Dito, sa bahay na ito, ako ang masusunod. Ang bawat salita ay parang bato na bumabagsak, dumudurog sa natitirang pag-asa ni Samantha. Ang lalaking ito, ang dating driver na halos hindi niya pinapansin, ay hinuhubad ang kanyang kapangyarihan sa harap mismo niya. Naiwang walang masabi, napatingin na lang si Samantha sa labas. Palubog na ang araw, at ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Isang tanawin na sana ay maganda kung hindi lang ito ang backdrop ng kanyang bagong kulungan. Napahawak siya sa kanyang tiyan na biglang kumalam. Mula pa kaninang umaga ay wala pa siyang matinong kinakain. Gutom na ako, sabi niya, mas mahina na ang boses, isang pag-amin ang pagkatalo. Inaasahan niyang kikilos ito, magluluto, o gagawa ng kahit ano. Inaasahan pa rin niya, sa isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao, na pagsisilbihan siya nito. Nakita niya si Elias na tumalikod at pumasok sa maliit na kusina. Naramdaman ni Sam ang isang maliit na kislap ng tagumpay. Ayan, susunod ka rin pala. Ngunit hindi kawali o kaldero ang kinuha nito. Mula sa isang sabitan, kinuha nito ang isang kupas at medyo marumi ng apron na puti. Humarap itong muli sa kanya, ang mukha ay blanko pa rin.
At pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, inihagis nito ang apron sa kanya. Nagulat si Samantha, ngunit natural na nasalo niya ito. Ang magaspang na tela ay dumampi sa kanyang balat. Tiningnan niya ang hawak niyang apron, pagkatapos ay tumingin siya kay Elias, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Sumandal muli si Elias sa pader, ang kanyang mga braso ay muling nakakrus, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Ang hapunan ay hindi kusa na darating sa mesa, Senorita, sabi nito, ang boses ay malamig na parang yelo. Dito, lahat ay kailangang magtrabaho. Naiwan si Samantha na nakatayo roon, hawak-hawak ang maruming apron na parang isang bandila ng kanyang kabiguan. Ang kanyang mga kamay na may perpektong manicure ay nanginginig habang mahigpit niyang kinuyom ang tela. Ang dagundong ng mga alon sa labas ay parang tawanan, isang paalala na ang reyna ay tuluyan ng napatalsik sa kanyang trono. Ang bigat ng apron sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Si Samantha Villaraza, na ang tanging alam na gawain sa kusina ay ang mag-utos sa mga katulong kung ano ang gusto niyang kainin, ay nakatayo ngayon sa harap ng isang hamon na mas mahirap pa kaysa sa kanyang final exams sa kolehiyo. Sa huli, sa ilalim ng mapanuring tingin ni Elias, isinuot niya ang apron na maihalong pandidiri. Ito ay isang pagsuko. Sinubukan niyang magluto. Binuksan niya ang lumang digasol na kalan na halos ikasunog ng kanyang kilay. Sinubukan niyang magprito ng itlog, ngunit ang itlog ay naging isang sunog na bagay na hindi na makilala. Ang kanin na kanyang isinaing ay naging tutong sa ilalim at hilaw sa ibabaw. Ang kusina ay napuno ng usok at amoy ng kabiguan. Sa buong panahong iyon, si Elias ay nakaupo lang sa isang sulok, tahimik na nagmamasid, hindi kumikibo. Hindi ito tumulong. Hindi ito nagreklamo. Hinayaan lang siya nitong magkamali. Nang sa wakas ay sumuko si Samantha, inilapag niya sa mesa ang isang plato ng sunog na itlog at hilaw na kanin. Umupo siya at tiningnan ito, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ito ang kanyang hapunan. Ito ang kanyang buhay ngayon. Walang imik na tumayo si Elias, kinuha ang plato, itinapon ang laman nito sa basurahan, at bumalik na may dalang isang mangkok ng kanin at isang platito ng asin. Inilapag niya ito sa harap ni Sam. Iyon lang. Pagkatapos ay kinuha nito ang sarili niyang plato at nagsimulang kumain sa kabilang dulo ng mesa na parang walang nangyari. Kinain ni Samantha ang kanin na may asin habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Ang bawat butil ng kanin ay parang buhangin sa kanyang bibig. Ang alat ng asin ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Ito ang pinakamasakit na hapunan ng kanyang buhay. Ang mga sumunod na araw ay isang paulit-ulit na bangungot. Ang paraiso ng San Narciso, ang asul na dagat, ang ginintuang buhangin, ang sariwang hangin, ay naging mga rehas ng kanyang bilangguan. Ang bawat umaga ay isang laban na hindi niya mapanalunan. Isang araw, naubusan na siya ng malinis na damit. Natagpuan niya ang isang batya at isang piraso ng sabong panlabas sa labas. Tiningnan niya ang bunto ng kanyang mga designer clothes. Isang damit mula kay Vera Wang, isang blusa mula kay Chanel. Paano niya lalabhan ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay? Ngunit wala siyang pagpipilian. Naupo siya sa isang maliit na bangko at sinimulang kusutin ang isang mamahaling damit. Ang bula ng sabon ay dumikit sa kanyang balat. Ang kanyang mga kuko na may perpektong manicure ay nagsimulang masira. Ang kanyang likod ay nangawit. Pawis na pawis siya sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ay nakakapagod. Ito ay nakakahiya. Pagkatapos ng halos isang oras, isang anino ang tumabon sa kanya. Tumingala siya at nakita si Elias na nakatayo roon, hawak ang isang balde ng tubig. Bumuntong hininga ito, isang mahabang, pagod na buntong hininga na puno ng inis. Walang sabi-sabi, kinuha nito ang damit mula sa kanyang mga kamay, inilagay sa batya, at nagsimulang magkuskus ng mailakas at kahusayan na hindi kailanman matututunan ni Sam. Hindi siya nagsalita. Kinuha lang nito ang damit, kinusot, binanlawan at isinampay. Pagkatapos ay kinuha nito ang isa pa. At isa pa. Nakatayo lang doon si Samantha, basang-basa sa pawis at sabon, pinapanood ang lalaking gumagawa ng trabahong dapat ay para sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng pasasalamat. Ang naramdaman niya ay isang mas malalim na kahihiyan. Muli, ipinamukha nito sa kanya kung gaano siya kawalang silbi. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Habang akala niya ay natutulog na si Elias sa sala,
dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan. Ito na lang ang natitira niyang koneksyon sa kanyang dating buhay. Nagtago siya sa pinakasulok ng kanyang silid, itinakip ang kumot sa kanyang ulo, at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Chloe. Hello? Sam? Oh and by God, asan ka na ba? We were so worried, bungad ng masiglang boses ni Chloe, na may kasamang ingay ng musika sa background. Biglang nanariwa ang lahat kay Sam. Ang mga party, ang tawanan, ang buhay na ninakaw sa kanya. Chloe, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo maiintindihan. Nasa impyerno ako. Ano? Anong nangyayari? Akala ko ba nasa probinsya ka lang for vacation? Vacation? Chloe, nakatira ako sa isang kubo na mas maliit pa sa banyo mo. Ang kasama ko dito, yung dati nating driver. At pinaglalaban niya ako ng damit, halos maiyak niyang sumbong. Ano? Si Mang ano nga ulit pangalan nun? Si Elias? No way. Ireklamo mo kay Tito Ricardo. Sinubukan ko na wala siyang pakialam. Chloe, tulungan mo ako. Sabihin mo sa mga kaibigan natin hindi ko na kaya rito. Biglang may humablot ng kumot mula sa kanyang ulo. Natigilan si Samantha. Nakatayo sa kanyang harapan si Elias, ang mukha niya ay madilim sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang niya nakita. Bago pa man siya makasigaw, kinuha ni Elias ang cellphone mula sa kanyang kamay. Narinig pa niya ang boses ni Chloe sa kabilang linya, Sam? Sam, andyan ka pa ba? Pindot. Pinatay ni Elias ang tawag. Ibigay mo sa akin yan, sigaw ni Sam, sinusubukang abutin ang telepono. Itinaas ito ni Elias, malayo sa kanyang abot. Ang sabi ng ama mo, lahat ng koneksyon sa Maynila ay puputulin. Isa na ito roon. Karapatan ko yan. Akin yan. Wala kang karapatan dito, malamig na sagot ni Elias. Itinago nito ang cellphone sa kanyang bulsa at tumalikod. Matulog ka na. Naiwan si Samantha na nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang huling sinag ng pag-asa ay kinuha na rin. Kinabukasan, gumising siya na may isang plano. Isang maliit, desperadong plano para makaganti. Kung hindi niya kayang saktan ito sa pisikal, sasaktan niya ito sa paraang alam niya. Pupunta siya sa ugat nito. Pumunta siya sa kusina bago pa man magising si Elias. Kinuha niya ang kaldero, naglagay ng bigas at tubig, at sinindihan ang kalan. Ngunit sa pagkakataong ito, sinadya niyang lakasan ang apoy. Umupo siya sa isang silya at pinanood ang ilalim ng kaldero na unti-unting umitim. Ang amoy ng sunog na kanin ay unti-unting pumuno sa buong bahay. Ito ang amoy ng kanyang paghihiganti. Dumating si Elias, naakit ng amoy. Tiningnan nito ang umuusok na kaldero, pagkatapos ay tiningnan siya. Naghihintay si Samantha ng isang pagsabog. Isang sigaw. Kahit anong reaksyon. Ngunit wala. Kalmado nitong pinatay ang kalan. Kinuha ang kaldero gamit ang isang basahan at dinala sa labas. Kumuha ito ng panibagong kaldero at nagsimulang maghugas ng bigas. Nang matapos ito, bumalik ito sa loob, kumuha ng 2 piraso ng pandesal mula sa isang supot na papel, at inilapag ang isa sa harap niya. Pagkatapos ay kinuha nito ang sarili niyang pandesal at umupo sa tapat niya, nagsimulang kumain na parang wala lang. Ang kanyang paghihiganti ay naging abo. Ang kanyang pag-aalsa ay naging isang walang kwentang palabas. Ang katahimikan nito ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Tinitigan niya ang tuyong tinapay sa kanyang plato. Hindi niya ito ginalaw. Tumayo siya, ang mga luha ay muling nagbabanta sa kanyang mga mata at lumabas ng bahay. Naglakad siya ng walang direksyon, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa dalampasigan. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang harapan, ang perpektong tanawin, ang payapang dagat, ang malawak na langit. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagaganap. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Samantha ang tunay na kalungkutan. Hindi ang pagkainis ng isang batang hindi nakuha ang gusto. Hindi ang galit ng isang rebelding teenager. Ito ay isang malalim na kalulunod na kalungkutan. Ang kalungkutan ng isang taong tuluyan ng nag-iisa. Doon, sa harap ng walang katapusang karagatan, humagulgol siya.
Ang kanyang mga hikbi ay sinabayan ng tunog ng mga alon, isang malungkot na awit ng kawalan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naroon. Ang napansin na lang niya ay ang biglang pagdilim ng kalangitan. Ang dating payapang hangin ay naging malakas at malamig. Ang mga alon ay nagsimulang lumaki at humampas ng may bagsik sa dalampasigan. Isang bagyo ang paparating. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kubo. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at mga bintana, ngunit ang lakas ng hangin at ulan ay tila gustong wasakin ang munting bahay. At bigla, sa isang malakas na dagundong ng kulog, namatay ang ilaw. Kadiliman! Isang nakabibinging kadiliman ang bumalot sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang hagupit ng hangin at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Ang lahat ng tapang na kanyang ipinapakita ay biglang naglaho. Bumalik siya sa pagiging isang bata na takot sa dilim. Elias, tawag niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Walang sagot. Elias, sigaw niya, mas malakas, maihalong takot. Isang mas malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Hindi na niya napigilan. Isang matinis na sigaw ng purong takot ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Kasabay ng kanyang sigaw, bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo roon si Elias, basang-basa ng ulan, ang kanyang buhok ay tumutulo, ang kanyang damit ay dumidikit sa kanyang katawan. Sa isang kamay, hawak niya ang isang lumang lampara de gas. Ang maliit at nanginginig na liwanag nito ang tanging ilaw sa nakakabaliw na kadiliman, at ang anino ni Elias ay sumayaw sa mga dingding na parang isang higante. Ang sigaw ni Samantha ay parang kidlat na tumama sa dibdib ni Elias. Nasa labas siya, sinusubukang itali ang isang yero na tinatangay na ng hangin nang marinig niya ito. Sa isang iglap, nawala ang malakas na ulan, ang humahagupit na hangin, ang kulog. Ang tanging narinig niya ay ang purong takot sa boses ng babae. Hindi siya nag-isip. Tumakbo siya. Pagbukas niya ng pinto, ang nakita niya ay isang imahe na hindi niya malilimutan. Si Samantha ay nakasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel sa liwanag ng kidlat na panakanakang sumisilip. Ang babaeng palaban at ma-pride na kanyang nakilala sa nakalipas na mga araw ay naglaho. Ang nasa harap niya ngayon ay isang batang babae, mahina at takot. Naramdaman ni Elias ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-aalala. Isang damdamin na pilit niyang ibinaon sa ilalim ng galit at pagwawalang bahala. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at inilapag ang lampara sa mesa. Ang maliit na apoy nito ay nagbigay ng kaunting init at liwanag sa malamig na silid. Tiningnan niya si Samantha na nanginginig pa rin. Walang salita, kumuha si Elias ng isang tuyong kumot mula sa isang bowl. Lumapit siya kay Sam at maingat na ibinalot ito sa kanyang mga balikat. Nagulat ang dalaga sa kanyang ginawa at sa unang pagkakataon, hindi ito lumaban. Hinayaan lang siya. Umupo si Elias sa sahig, hindi masyadong malayo, hindi rin masyadong malapit. Sapat lang para maramdaman nito ang kanyang presensya. Ayaw niyang magsalita. Ano ang sasabihin niya? Nasanay na siya sa mga bagyo. Na ang takot nito ay katawa-tawa? Hindi. Nakita niya ang sarili niyang nakaraan sa mga mata nito. Naalala niya ang isang batang lalaki, nag-iisa sa isang malaking mansyon, takot sa bawat kulog dahil walang sinumang yayakap sa kanya. Sa probinsya, panimula ni Elias, ang kanyang boses ay mahina at magaspang, hindi sanay sa malumanay na tono. Napatingin si Samantha sa kanya, nagulat na nagsalita ito. Naniniwala ang mga matatanda na ang bawat kulog ay yapak daw ng isang higante sa kalangitan. Nagagalit daw ito kapag may mga taong malungkot. Hindi alam ni Elias kung bakit niya sinabi iyon. Marahil ay iyon ang kwentong sinabi sa kanya ng kanyang yaya noong bata pa siya, isang desperadong paraan para patahanin siya. Nakita niyang bahagyang kumalma si Samantha. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay unti-unting nabawasan. Kikwento ba yan para sa mga bata? Tanong nito, ang boses ay nanginginig pa rin. Siguro, sagot ni Elias. O baka kwento para sa mga taong kailangang maniwala na may dahilan ang lahat ng bagay, kahit ang isang bagyo. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng galit o pagwawalang bahala. Ito ay isang bagong uri ng katahimikan, puno ng tunog ng ulan sa bubong at ng nanginginig na liwanag ng lampara. Tumayo si Elias at nagpunta sa kusina. Kumuha siya ng isang maliit na kaldero, gatas, at isang tabliya.
purong tsokolate mula sa probinsya. Sa liwanag ng lampara, matyaga niyang tinunaw ang tabliya sa gatas, hinahalo ito ng dahan-dahan hanggang sa kumalat ang matamis na amoy sa buong bahay, tinatabunan ang amoy ng basa at lupa. Inilagay niya ang mainit na tsokolate sa isang tasa at inabot kay Samantha. Nag-atubili ito sandali pagkatapos ay dahan-dahang tinanggap. Ang init ng tasa ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Salamat, bulong nito, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Elias ang salitang iyon mula sa kanya na hindi nababalutan ng sarkasmo. Tumango lang siya at bumalik sa kanyang pwesto sa sahig. Pinanood niya itong uminom, ang paraan ng paghawak nito sa tasa gamit ang dalawang kamay, na parang ito ang tanging bagay na kumakapit sa kanya sa mundong iyon. Hindi niya gustong aminin, kahit sa sarili niya, ngunit may isang bahagi sa kanya ang natutuwa na nandito siya. Sa loob ng maraming taon, sinanay niya ang kanyang sarili na mag-isa. Ang pag-iisa ay kaligtasan. Ang pag-iisa ay kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng bagyo, ang presensya ng babaeng ito, kahit gaano pa ito kasuklam-suklam sa simula, ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Ang maliit na kubo ay hindi na ganoon kalungkot. Hindi na nila namalayan ang oras. Hinayaan lang nilang lumipas ang bagyo. Nang sa wakas ay tumila ang ulan at napalitan ng mahinang ambon, ang pagod ay bumagsak sa kanila. Nakita ni Elias na si Samantha ay nakasandal na sa pader, ang kanyang ulo ay tumatango-tango na sa antok. Dahan-dahan siyang tumayo. Inasahan niyang magigising ito, ngunit nanatili itong tulog. Ang mukha nito sa pagkakatulog ay ibang-iba. Wala ang tigas, wala ang pagmamataas. Ang natira ay isang mukha na payapa, na may bahagyang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Elias hindi bilang isang Villaraza, hindi bilang isang problema na ipinadala sa kanya, kundi bilang isang tao lamang. Binuhat niya ito. Nagulat siya sa gaan nito, na para bang wala itong anumang bigat. Maingat niya itong inihiga sa papag na kawayan at kinumutan. Bago siya tumalikod, may napansin siyang isang bagay sa noo nito. Pawis. Mainit ang kanyang balat. Nilalagnat ito. Kinabukasan, ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang sumikat ay isang araw na napakaliwanag, na parang hinugasan ng ulan ang buong mundo. Ngunit sa loob ng kubo, ang lagnat ni Samantha ay mas lumala. Gumising si Elias ng maaga. Nagluto siya ng lugaw, mainit, malambot at madaling kainin. Piniga niya ang isang basahan sa maligamam na tubig at maingat na inilagay sa noo ni Samantha. Bahagyang gumalaw ito sa kanyang pagkakatulog, ngunit hindi nagising. Buong umaga, binantayan niya ito. Pinalitan ang basahan kapag umiinit na. Sinigurong nakakainom ito ng tubig. Ang mga gawaing ito ay simple, ngunit para kay Elias, ito ay isang bagay na dayuhan. Ang pag-aalaga sa ibang tao. Habang nakaupo siya sa tabi nito, pinagmamasdan ang payapang mukha nito, bumalik ang mga alaala. Ang mga araw na siya naman ang may sakit, nag-iisa sa kanyang kwarto sa mansyon ng mga Montenegro. Walang sinumang nag-aalaga sa kanya maliban sa mga katulong na natatakot sa kanyang ama. Ang pag-iisa ay ang kanyang karamay. Kaya naman nang itakwil siya, ang pag-iisa ay hindi na bago. Niyakap niya ito. Naging kaibigan niya ito. Ngunit ang babaeng ito, ang pag-iisa nito ay iba. Ang kanya ay isang hawla na gawa sa ginto. Nang magising si Samantha, tanghali na. Ang unang nakita niya ay ang kisam na gawa sa kahoy. Ang unang naramdaman niya ay ang malambot na basahan sa kanyang noo. Dahan-dahan siyang umupo, medyo nahihilo pa. Nakita niya si Elias sa labas, inaayos ang isang bahagi ng bubong na nasira ng bagyo. Ang tunog ng kanyang pagmartilyo ay kalmado at may ritmo. Tumayo siya at lumabas. Ang sariwang hangin pagkatapos ng ulan ay gumising sa kanyang diwa. Nakita niya ang pinsala na idinulot ng bagyo, mga nahulog na sanga, mga nagkalat na dahon. At nakita niya si Elias na nag-iisang nag-aayos ng lahat. Gising ka na pala, sabi nito, hindi lumilingon, nagpapatuloy sa pagmartilyo. Kumain ka na ng lugaw. Nasa mesa. Tumayo lang doon si Samantha, pinapanood ang lalaki. Ang likod nito ay basang-basa ng pawis sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga braso ay matipuno at malakas. Ito ang lalaking binuhat siya kagabi. Ito ang lalaking nag-alaga sa kanya.
Isang salita ang namuo sa kanyang lalamunan. Isang salita na bihirang lumabas sa kanyang bibig ng may katapatan. Salamat, sabi niya. Huminto si Elias sa pagmartilyo. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay nagtataka, na parang hindi sigurado kung tama ang kanyang narinig. Salamat, ulit ni Samantha, mas malakas na ngayon, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Para kagabi at para sa lugaw. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, nakita ni Elias ang isang bagay na nagbago sa mukha nito. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa gilid ng mga labi ni Elias. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin. Sakto namang may dumaan na isang matandang babae, ang kanilang kapitbahay. "O, Eli, anak. Ayos lang ba kayo pagkatapos ng bagyo?" bati nito. "Ayos lang po kami, Nanay Ising," magalang na sagot ni Elias. "Mabuti naman. Mukhang may bisita ka pala," sabi ng matanda, nakangiting tumingin kay Samantha. Mumiti pabalik si Samantha, isang bagay na hindi niya inakalang magagawa niya. Nang makaalis na si Nanay Ising, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit muli, ito ay ibang katahimikan. Hindi na nakakailang. Binasag ito ni Samantha. "Eli," sabi niya, sinusubukan ang pangalan sa kanyang dila. "Yan ba ang tawag sa'yo rito?" Tumingin si Elias sa kanya, ang mga mata ay diretso sa kanya. Ang bakas ng ngiti ay naroon pa rin, isang maliit na silahis ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Sagot nito. "Elias ang pangalan ko. Pero Eli na lang." Ang bagyo ay hindi lamang nagdala ng ulan at hangin. Nagdala rin ito ng isang pagbabago. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Ang dating digmaan sa pagitan ni Samantha at Elias ay napalitan ng isang maingat na tigil putukan. Ang mga patot sa dahan ay naging mga pautal-utal na usapan. Ang mga tingin ng pagkasuklam ay naging mga sulyap ng pagkamausisa. Si Samantha, sa kanyang sariling pagkagulat, ay nagsimulang mag-adjust. Natuto siyang magsaing ng kanin na hindi nagiging tutong. Natutunan niyang tiisin ang init ng walang aircon. At higit sa lahat, natutunan niyang hanapin ang maliliit na bagay na nagbibigay ng kasiyahan. Ang amoy ng kape sa umaga. Ang tunog ng mga ibon. Ang pakiramdam ng buhangin sa kanyang mga paa. Isang umaga, ginising siya ni Elias ng maaga pa sa sikat ng araw. "Bangon," sabi nito, nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid. "Kung gusto mong kumain ng isda para sa tanghalian, kailangan mo itong huliin." Nagreklamo si Samantha, ngunit may halong tuwa sa kanyang boses. Sumunod siya kay Elias pababa sa dalampasigan, kung saan isang maliit na bangka ang naghihintay. Sumakay sila at nagsimulang pumalaot. Ang katahimikan sa gitna ng dagat ay nakakabighani. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng mga sagwa ni Elias sa tubig. Ang araw ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw, nagpipinta sa langit ng kulay rosas at ginto. Napagtanto ni Samantha na hindi pa siya nakakakita ng pagsikat ng araw sa buong buhay niya. Palagi siyang gising pa sa mga oras na iyon mula sa isang party, o kaya naman ay mahimbing na natutulog. "Hawakan mo," sabi ni Elias, inaabot sa kanya ang isang pamingwit na gawa sa kawayan. "Turuan kita." Ang unang hamon, ang pain. Kumuha si Elias ng isang hipon mula sa isang maliit na lalagyan. "Ikaw ang maglagay." Tiningnan ni Samantha ang gumagalaw na hipon, pagkatapos ay ang kawit. "Yak! Hindi ko kaya." "Kadiri," sigaw niya, nandidiri. Bumuntong hininga si Elias, isang pamilyar na tunog, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong bahagyang pagtawa. Kinuha nito ang pain at mabilis na isinabit sa kawit. Ibinigay niya pabalik kay Sam ang pamingwit. "Ihagis mo." Sa unang subok ni Sam, ang tali ay bumuhol. Sa pangalawa, halos tumama ito sa mukha ni Elias. Sa pangatlo, sa tulong ng gabay ni Elias, matagumpay niyang naihagis ang pain sa tubig. Naupo sila at naghintay. Sa una ay naiinip si Samantha. Sanay siya sa mabilis na takbo ng buhay sa syudad, kung saan ang lahat ay madali at instant. Dito, kailangan ng pasensya. "Bakit ka umalis sa Maynila?" biglang tanong ni Samantha, binabasag ang katahimikan. Tumingin sa malayo si Elias, sa abot tanaw. "Pagod na ako sa ingay." "Ingay lang." "Ingay. Gulo. Mga taong hindi totoo," sagot nito. May bigat sa kanyang mga salita na nagsasabing mas malalim pa roon ang dahilan.
Ngunit hindi na nagtanong si Samantha. Naramdaman niyang sapat na iyon sa ngayon. Ikaw, tanong naman ni Elias, anong pangarap mo sa buhay, bukod sa paggastos ng pera ng ama mo? Natigilan si Samantha. Walang sinuman ang nagtanong sa kanya niyan dati. Ang palaging tanong sa kanya ay, sino ang kadate mo, o di saan galing ang sapatos mo? Hindi ko alam, mahina niyang sagot, at nagulat siya sa katotohanan ng kanyang mga salita. Siguro ang maging malaya. Malaya mula saan? Sa pangalan ko. Sa mga inaasahan ng lahat. Sa lahat ng ito, sabi niya, ikinumpas ang kamay sa kawalan. Biglang gumalaw ang kanyang pamingwit. May nakuha ka, sigaw ni Elias. Sa tulong niya, hinila ni Samantha ang tali. Ang kanyang puso ay kumakabog sa tuwa at excitement. Nang sa wakas ay umahon ang isang maliit, kumikinang na isda mula sa tubig, sumigaw siya sa galak. Isang tunay walang halong sigaw ng tagumpay. Tumingin siya kay Elias, na nakatingin sa kanya, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata, at biglang, mas naging maliwanag pa ito kaysa sa pagsikat ng araw. Kinagabihan, habang niluluto nila ang isdang nahuli ni Samantha, ang amoy ng piniritong isda, bawang at kanin ay pumuno sa kubo. Hindi na ito ang amoy ng kabiguan. Ito ay amoy ng isang tahanan. Nagkukwentuhan sila habang kumakain. Ikinuwento ni Sam ang tungkol sa kanyang mga kaibigan, sa mga party, sa kanyang buhay sa Maynila. Ngunit habang nagsasalita siya, napagtanto niyang ang lahat ng iyon ay parang isang kwento tungkol sa ibang tao. Parang hindi na siya iyon. Nang tanungin niya si Elias tungkol sa pamilya nito, naging tahimik ito. Wala na akong pamilya, simpleng sagot nito, at isang pader ang muling bumangon sa pagitan nila. Naramdaman ni Sam na may isang pinto siyang sinubukang buksan na nakakandado pa. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sila sa dalampasigan. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang mga alon ay marahan na humahalik sa dalampasigan, ang kanilang tunog ay parang isang awit. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang mga bituin. Alam mo ba, sabi ni Elias, itinuturo ang isang kumpol ng mga bituin, iyon ang Orion's Belt. Sabi ng lolo ko, iyon daw ang gabay ng mga mangingisda para hindi sila maligaw. May lolo ka pala, sabi ni Sam. Noon, sagot ni Elias, at muli, nandoon ang pader. Sinubukan ni Sam na ibahin ang usapan. Sa Maynila, hindi mo makikita ang mga bituin. Masyadong maliwanag ang mga ilaw ng syudad. Minsan, kailangan mo ng kadiliman para makita ang tunay na liwanag, pilosopikal na sabi ni Elias. Nanatili sila sa katahimikan, magkatabi. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Naramdaman ni Samantha ang init na nagmumula sa katawan ni Elias, isang init na mas komportable pa kaysa sa anumang mamahaling kumot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ninais niyang hawakan ang kamay nito. Ninais niyang malaman kung ang mga kamay na iyon na magaspaang dahil sa pagtatrabaho ay kasing init din ng kanyang katawan. Habang nag-iisip siya, gumalaw ang kamay ni Elias. Akala niya ay aabutin nito ang kanyang kamay. Ngunit sa halip, kumuha ito ng isang patag na bato. Inihagis niya ito sa tubig at tumalbog ito ng ilang beses bago tuluyang lumubog. Gusto mong subukan, tanong nito. Tumawa si Samantha. Hindi ako marunong yan. Lahat naman ng bagay, natututunan, sabi ni Elias, at ang kanyang mga mata ay tila nangungusap. Kumuha ito ng isa pang bato at inilagay sa palad ni Sam. Ganito, sabi niya, at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Sam para itama ang hawak nito. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Samantha. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Napatingin siya sa kanilang mga kamay pagkatapos ay sa mukha ni Elias. Napakalapit nito. Nakikita niya ang kislap ng mga bituin sa kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay humahalo sa hangin ng gabi. Ang mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang awit ng mga alon at ang kabog ng sarili niyang dibdib. Bumalik siya sa kubo na lutang ang isipan. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, ang iilang damit na natitira sa kanya, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang aparador na ginagamit ni Elias. Isang maliit, kahoy na kahon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, may mga ilang lumang gamit, isang sirang relo, isang balat ng kabibe, at sa ilalim ng lahat, isang litrato.
Isang litrato na kupas at luma na. Kinuha niya ito. Sa litrato, may isang batang lalaki na may malulungkot na mga mata. Kahawig niya si Elias. Nakatayo ito sa tabi ng isang mukhang importanteng lalaki na may matigas na mukha at isang babae na napakaganda ngunit may bakas ng kalungkutan sa ngiti. Ang setting ay isang hardin ng isang malaking mansyon. Binaliktad niya ang litrato. May sulat kamay sa likod, medyo nabura na ng panahon. Mariano, Elias, 1978. Mariano. Nasaan niya narinig ang pangalang iyon? Mariano. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo roon si Elias, ang kanyang mukha ay hindi na naglalaman ng anumang ngiti. Ang init na kanilang pinagsaluhan kanina sa dalampasigan ay naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa litratong hawak ni Samantha. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay sa dalampasigan ay parang isang apoy na matagal nang pinatay na muling nagliyab sa dibdib ni Elias. Sa loob ng maraming taon, sinanay niya ang kanyang sarili na huwag makaramdam. Ang pakiramdam ay kahinaan. Ang pagmamahal ay isang bitag. Ngunit sa ilalim ng mga bituin, habang hawak niya ang kamay ni Samantha, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang pagkagulat, ang kuryosidad, ang pagsisimula ng isang damdamin na pareho nilang kinatatakutan at ninanais. At sa unang pagkakataon, hinayaan ni Elias ang kanyang sarili na umasa. Ngunit ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Ito ay parang isang kandila sa gitna ng bagyo, madaling patayin. Pagbalik niya sa kubo, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang pintuan ng silid ni Samantha ay bahagyang nakabukas. May isang kakaibang katahimikan. At pagkatapos ay nakita niya ito. Nakita niya si Samantha na hawak ang kahon. Ang kanyang kahon. Ang kahon kung saan niya itinago ang lahat ng piraso ng kanyang nakaraan na hindi niya kayang itapon. At sa kamay nito, hawak niya ang litrato. Ang litrato. Para siyang sinaksak. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang init na kanyang naramdaman kanina ay napalitan ng isang nagielong takot. Ang anino na matagal na niyang tinatakbuhan ay naroon na, nakatayo sa kanyang harapan, sa anyo ng isang kupas na larawan. Sino sila? Tanong ni Samantha, ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pagkamausisa. Isang mabilis at marahas na galaw ang ginawa ni Elias. Hinablot niya ang litrato mula sa kamay ni Samantha. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Saan mo ito nakuha? Tanong niya, ang kanyang boses ay naging magaspang at puno ng galit na hindi niya napigilan. Nagulat si Samantha sa biglaang pagbabago. Nahulog lang mula sa aparador. Sino sila, Eli? Huwag mo akong tawaging Eli, sigaw niya, at nakita niya ang takot na bumalik sa mga mata ni Samantha. Ang takot na iyon ay mas lalong nagpagalit sa kanya, galit sa sarili, galit sa sitwasyon, galit sa nakaraan na ayaw siyang tigilan. Kinuha niya ang kahon mula sa kama. Sinabi ko sa'yo noon, hindi ba, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Huwag na huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko. Hindi ko naman sinasadya, nagsimulang magpaliwanag si Samantha, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang naririnig na lang niya ay ang mga boses mula sa nakaraan. Ang malamig na boses ng kanyang ama, si Don Mariano Montenegro. Ang mapanuyang tawa ng kanyang kapatid sa ama, si Javier. Ang mga bulungan ng mga katulong. Ang bastardo. Ang kahihiyan ng pamilya. Itinapon niya ang lahat ng laman ng kahon pabalik sa loob, isinara ito ng malakas, at itinago sa ilalim ng kanyang sariling papag. Humarap siya kay Samantha. Lumabas ka, utos niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw kanina. Nakatayo lang doon si Samantha, nasasaktan at nalilito. Eli, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, putol niya. At huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalan na iyan. Dito, ako si Elias. Elias lang. Tumalikod dito at lumabas ng bahay, iniwan si Samantha sa isang silid na biglang nanlamig. Naglakad si Elias papunta sa dalampasigan, sa parehong lugar kung saan sila masayang nag-uusap kanina. Ngunit ngayon, ang awit ng mga alon ay hindi na nakakapagpakalma. Ito ay parang isang kantang mapanukso, ipinapaalala sa kanya ang lahat ng bagay na hindi niya maaaring magkaroon.
Umupo siya sa buhangin at hinilamos ang kanyang mukha. Bakit siya nagalit? Dahil ba nakialam ito sa gamit niya? O dahil sa takot? Takot na kapag nalaman ni Samantha ang katotohanan, titingnan siya nito sa paraang tinitingnan siya ng lahat, ay halong awa at pandidiri. Ang anak sa labas. Ang itinakwil. Ang gabi ay naging isang mahabang bangungot. Sa kanyang pagtulog, hindi na mga alon ang kanyang naririnig, kundi ang mga alaala. Isang batang Elias, nagtatago sa likod ng kortina sa malaking library ng mansyon ng mga Montenegro. Naririnig niya ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Hindi mo ba nakikita, Mariano? Kahihiyan ang dala ng batang iyan sa pamilya natin, sigaw ng kanyang ina, ang babaeng malungkot sa litrato. Anak ko pa rin siya, sagot ng kanyang ama, ngunit ang boses nito ay walang lakas. Isang teenager na si Elias, nakatayo sa harap ng kanyang kapatid na si Javier. Alam mo, Eli, sabi ni Javier, may isang mapanuyang ngiti. Kahit anong gawin mo, kahit gaano ka pa kagaling, habang buhay kang magiging anino ko lang. Dahil ako ang tunay na Montenegro. Ang huling alaala. Siya ay nakatayo sa harap ni Don Mariano, matapos siyang pagbintangan sa isang malaking kaso ng pagnanakaw sa kumpanya, isang krimen na alam niyang si Javier ang may gawa. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo, sabi ng kanyang ama, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Simula ngayon, hindi na kita anak. Nagising si Elias na humihingal, pawis na pawis. Tinawag niya ang isang pangalan sa gitna ng kanyang bangungot, isang tanong na matagal nang walang sagot, Javier, bakit? Ang mga sumunod na araw ay isang pagbabalik sa simula. Muling itinayo ni Elias ang pader sa pagitan nila ni Samantha, mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Hindi na niya ito kinakausap maliban kung kinakailangan. Ang kanyang mga sagot ay maikli at malamig. Ang mga ngiti ay naglaho. Naramdaman niya ang sakit sa mga mata ni Samantha. Ang pagkalito. Sinusubukan nitong kausapin siya, ngunit palagi niya itong iniiwasan. Isang gabi, nakita niya itong umiiyak ng tahimik sa kanyang silid. Isang bahagi sa kanya ang gustong pumasok, gustong yakapin ito at sabihing patawad. Ngunit ang takot ay mas malakas. Mas mabuting saktan niya ito ngayon kaysa hayaang mas masaktan ito kapag nalaman na nito ang lahat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, kinuha niya ang cellphone ni Samantha na matagal na niyang kinumpiska. Naisip niyang ibalik na ito. Marahil ay panahon na para umalis na ito. Hindi niya kayang manatili ito rito. Masyado nang mapanganib. Ngunit bago niya ito maibigay, biglang umilaw ang screen. Isang tawag. Don Ricardo Villaraza. Ang pangalan ay parang isang babala. Si Don Ricardo. Ang mortal na kaaway ng mga Montenegro. Ang lalaking sumira sa maraming negosyo ng kanyang ama. Bakit nito alam ang numero ni Samantha? Siyempre, ama niya ito. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Pinindot niya ang answer at itinago ang telepono sa kanyang tainga. Tinitiyak na hindi siya maririnig ni Samantha na nasa labas. Samantha, anak, boses ng isang makapangyarihang lalaki. Hindi sumagot si Elias. Anak, nakikinig ka ba? Pagpapatuloy ni Don Ricardo. Kamusta na dyan? Nag-a-adjust ka na ba? At higit sa lahat, kamusta na ang binabantayan mo? Ang ating Montenegro. Nanigas si Elias. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nanlamig. Ang ating Montenegro. Alam niya. Alam ni Don Ricardo kung sino siya. Makinig ka, Samantha, nagpatuloy ang boses sa kabilang linya, hindi alam na ibang tao ang nakikinig. Gawin mo ang lahat para makuha ang tiwala niya. Kailangan kong malaman ang lahat. Ang bawat kahinaan niya. Gamitin mo yan. Pagkatapos nito, makakauwi ka na. Just remember the plan. Pinatay ni Elias ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Isang plano. Kaya pala. Hindi ito isang parusa. Isa itong misyon. Si Samantha ay hindi isang prinsesang itinapon. Isa siyang espiya. Isang pain. At siya, si Elias, ay ang target. Ang lahat ng namuong pagtingin, ang lahat ng sandali ng paglalapit, ang mga ngiti, ang mga luha, lahat ay kasinungalingan. Isang malaking palabas.
Tiningnan niya si Samantha sa labas, na nagdidilig ng mga halaman na sila mismo ang nagtanim. Umiti ito nang makita siya. Isang ngiti na dati ay nagpapatigil sa kanyang mundo. Ngayon, ang ngiting iyon ay parang lason. Biglang, isang pamilyar na pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, malinaw na parang kristal. Mariano. Ang pangalan sa likod ng litrato. Montenegro. Don Mariano Montenegro. Ang ama ni Elias. At ang mortal na kaaway ni Don Ricardo Villaraza. Ang telepono ay tumunog muli. Si Don Ricardo. Sinagot ito ni Sam. Papa. Samantha. How are you holding up? Tanong ng ama, ang boses ay tila nag-aalala. Ngunit ngayon, naririnig na ni Sam ang lamig sa likod nito. I'm fine. Good. Now, listen carefully, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay bumaba, naging seryoso. I need you to keep a close eye on him, Samantha. Ang mga taga-Montenegro ay laging mapanlinlang. Binitiwan ni Samantha ang telepono. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Montenegro. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang bomba. Montenegro. Ang pamilyang palaging sinisisi ng kanyang ama sa lahat ng problema nila sa negosyo. Ang pamilyang kinamumuhian niya ng husto. Si Elias ay isang Montenegro. Montenegro. Ang pangalan ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Samantha. Nakatayo siya sa gitna ng kubo, ang telepono ay nasa sahig, ang kanyang paghinga ay mababaw. Paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan ang sinabi ng ama. Ang mga taga-Montenegro ay laging mapanlinlang. Si Elias. Isang Montenegro. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan sa isang masakit na paraan. Ang kanyang pagiging misteryoso. Ang kanyang pag-iwas kapag pamilya na ang usapan. Ang litrato sa kahon, ang lalaking mukhang makapangyarihan ay siguradong si Don Mariano Montenegro, ang patriarch ng kanilang karibal na pamilya. Pero may isang bagay na hindi magkakatugma. Bakit siya nakatira dito? Bakit siya nagtatrabaho bilang driver ng kanilang pamilya? Isang Montenegro nagtatrabaho para sa isang Villaraza? Kailangan niya ng mga sagot. Ngayon na. Ang kanyang galit at pagkalito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng tapang. Hindi na siya ang prinsesang naghihintay na utusan. Isa siyang babaeng naghahanap ng katotohanan. Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan. Sinabi niya kay Elias na kailangan niya ng ilang personal na gamit na sa bayan lang mabibili. Nag-alinlangan si Elias, ang mga mata nito ay malamig at puno ng pagdududa mula pa noong nakaraang araw. Ngunit sa huli, pumayag ito, marahil ay dahil gusto rin itong mapag-isa. Hindi sa butika o sa palengke nagpunta si Samantha. Dumiretso siya sa nag-iisang internet cafe sa bayan ng San Narciso. Isang maliit, masikip na lugar na amoy alikabok at lumang electronics. Umupo siya sa isang sulok, tinitiyak na walang sinumang makakakita sa kanyang screen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatype niya ang mga salita sa search bar. Montenegro Family. Libu-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga charity ball, sa kanilang kapangyarihan. Nakita niya ang litrato ni Don Mariano, at sa tabi nito, ang isang binatang lalaki na may aroganteng ngiti, si Javier Montenegro, ang tagapagmana. Pagkatapos, sinubukan niya ang isa pang kombinasyon. Elias Montenegro. Mas kaunti ang resulta, ngunit mas nakakagulat. Mga lumang artikulo mula sa mga society gossip columns, halos 10 taon na ang nakalipas. Ang mga headline ay parang mga sampal. Lengi itinakwilde anak ng A.V. Montenegro. Lengis bastardong anak, deni kahihiyan ng clan. Elias Serrano Montenegro, sangkot de isang financial skandal. Binasa niya ang mga artikulo nang may pabilis na tibok ng puso. Si Elias ay anak sa labas ni Don Mariano. Lumaki siya sa anino ng kanyang kapatid na si Javier. At pagkatapos ay may isang malaking eskandalo, isang kaso ng pagnanakaw sa loob ng kumpanya, kung saan si Elias ang itinurong salarin. Walang matibay na ebidensya, ngunit pagkatapos noon, bigla na lang siyang naglaho sa mata ng publiko. Itinakwil. Ipinatapon. Anak sa labas. Itinakwil. Napuno ng awa si Samantha.
Ito pala ang bigat na kanyang dinadala. Ito ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Ngunit ang awa ay mabilis na napalitan ng isang mas malamig at mas matalas na realisasyon. Ang huling piraso ng puzzle ay nahulog sa kanyang isipan at ang nabuong larawan ay isang obra ng kataksilan. Ang kanyang ama. Keep a close eye on him, Samantha. Ang mga taga-Montenegro ay laging mapanlinlang. Just remember the plan. Isang plano. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang kanyang parusa ay hindi isang parusa. Ang pagpapatapon sa kanya sa probinsya ay hindi para turuan siya ng leksyon. Ito ay isang kalkuladong galaw. Isang diskarte sa isang laro ng chess na hindi niya alam na nilalaro pala. Alam ng kanyang ama kung sino si Elias. Alam niya mula sa simula. Ipinadala siya ni Don Ricardo dito, sa pugad ng isang sugatang leon, para gamitin siya. Para gamitin ang kanyang presensya, ang kanyang pangalan, para saktan, para guluhin, para hanapin ang kahinaan ng nag-iisang miyembro ng pamilya Montenegro na mahina at walang proteksyon. Siya ay hindi isang prinsesa. Siya ay hindi isang bilanggo. Isa siyang pain. Isang sandata. Isang maskarang ginto na ipinadala para sirain ang isang tao. Ang dugo ni Samantha ay kumulo sa galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong gabing itapon siya rito. Galit sa kanyang ama para sa paggamit sa kanya. Galit kay Elias dahil sa hindi pagsasabi ng totoo. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. Nagprint siya ng mga kopya ng mga artikulo. Itinupi niya ang mga ito at inilagay sa kanyang bag. Ang bawat hakbang pabalik sa kubo ay mabigat. Ang magandang sikat ng araw ay parang ng uyam. Ang awit ng mga alon ay parang isang libing. Naabutan niya si Elias na nag-aayos ng isang lambat sa dalampasigan. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay nanatiling malamig. Ang pader sa pagitan nila ay naroon pa rin. Well, wasakin natin ang pader na iyan, sabi ni Samantha sa kanyang sarili. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya at inihagis ang mga papel sa buhangin, sa paanan ni Elias. Tumingin si Elias sa mga papel, pagkatapos ay sa kanya. May bakas ng pagkalito at pag-aalala sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, pinulot niya ang isang papel at binasa ang headline. Nakita ni Samantha ang pagbabago sa mukha nito. Ang kulay ay nawala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Itinaas niya ang kanyang tingin, at ang mga mata nito ay puno ng isang sakit na halos hindi kayang tingnan ni Samantha. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Elias, ang boses ay mahina. Hindi na mahalaga kung saan, sagot ni Samantha, ang kanyang boses ay matigas para itago ang panginginig. Ang mahalaga, totoo ba ito? Ikaw ba isa kang Montenegro? Tumagal ang katahimikan. Tanging ang hangin at ang mga alon ang maririnig. Sa huli, tumango si Elias. Isang maliit, halos hindi makitang tango. Isang pag-amin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Samantha, ang sakit ay nagsisimula ng manalo laban sa galit. Anong magbabago kung sinabi ko? Sagot ni Elias, ang kanyang boses ay napuno ng kapaitan. Para ano? Para kaawaan mo ako. O para pandirian tulad ng ginagawa ng lahat. Para maintindihan kita. Para huminto si Samantha. Ang mga salitang para matulungan kita ay namuo sa kanyang lalamunan, ngunit hindi niya masabi. Tumingin si Elias sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Isang malamig, matalas na galit. O baka naman para mas madali mong magawa ang plano ng ama mo. Natigilan si Samantha. Ang kanyang dugo ay nagyelo. Anong plano? Huwag ka nang magpanggap, Samantha, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Narinig ko ang usapan ninyo ng ama mo sa telepono. Alam kong alam niya kung sino ako. Alam kong pinadala ka niya rito. Isa kang pain. Isang espiya. Hindi, sigaw ni Samantha. Hindi totoo yan. Nalaman ko lang ang lahat ngayon. Talaga? Tumawa si Elias, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Ito ay tunog ng isang taong nasira. Ang galing ninyong mag-ama. Ang galing ng plano ninyo. Ipadala ang magandang anak na babae para paikutin ang ulo ng kaawa-awang bastardo. At ako naman, ang tanga, naniwala.
Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumutusok sa puso ni Samantha. Lahat na namuo sa pagitan nila, ang pag-aalaga noong bagyo, ang tawanan sa bangka, ang sandali sa dalampasigan, lahat ay nabahiran ngayon ng pagdududa at akusasyon. Hindi mo ako naiintindihan, Elias, umiiyak na sabi ni Samantha. Ginamit niya rin ako di. Pare-pareho lang kayo, sigaw ni Elias, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at galit. Mga Villaraza, mga Montenegro, lahat kayo, ang tingin nyo sa mga tao ay mga laruan lang. Mga piyesa sa laro ninyo. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang tunog ang pumutol sa tensyon. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na humaharurot sa makitid na daan. Huminto ito ng bigla ilang metro mula sa kanila. Ang alikabok ay tumaas, na parang isang kortina sa isang dula. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling puting polo at designer na salamin. Matangkad, gwapo at may isang aurang ng kapangyarihan at pagwawalang bahala. Tinanggal niya ang kanyang salamin at ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang tinitingnan niya ang gulo sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Elias at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting kilalang-kilala ni Elias. Ang ngiti ng isang ahas. Kamusta, kapatid kong mahal, sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay malasutla ngunit puno ng kamandag. Ang tagal nating hindi nagkita. Ako nga pala si Javier. Ang pagdating ni Javier ay parang pagdating ng isang buhawi. Bigla, walang babala at mapanira. Para kay Elias, ang pagkakita sa kanyang kapatid ay parang pagkakita sa isang multo. Ang multo ng lahat ng kanyang kabiguan, ng lahat ng kanyang sakit. Sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging batang lalaki na laging nasa anino, ang teenager na laging talunan, ang binatang itinakwil. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Elias, ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Naglakad si Javier palapit, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa buhangin. Tiningnan niya ang paligid, ang maliit na kubo, ang lambat, ang buhangin na maihalong pandidiri. Binibisita lang ang aking kapatid. Namiss kita, sabi niya, puno ng sarkasmo. Ang mga mata ni Javier ay napunta kay Samantha, na nakatayong tulala, ang mga luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Tiningnan niya si Sam mula ulo hanggang paa, isang mapanuring tingin na nagpabilis ng dugo ni Elias. At sino naman itong magandang binibini? Tanong ni Javier, ang kanyang ngiti ay lumawak. Huwag mong sabihing nagdala ka ng bisita sa lungga mo, Eli. At isang Villaraza pa. Ang tapang mo naman. Ang paraan ng pagbigkas ni Javier sa pangalang T. Villaraza ay puno ng lason. Naintindihan ni Elias ang lahat. Ito ang plano. Ang pakikipagsabuatan ng dalawang pamilyang magkaaway, gamit ang dalawang taong nasa gitna. Umalis ka na, Javier, mariing sabi ni Elias. Bakit naman? Kagagaling ko lang, sabi ni Javier, at lumingon muli kay Samantha. Alam mo ba, Miss Villaraza, ang kapatid ko ay maraming sikreto. Mahilig siyang magtago. Itinago niya ang pagiging Montenegro niya. Itinago niya rin siguro sa'yo na siya ang dahilan kung bakit muntik nang bumagsak ang kumpanya namin noon. Isang magnanakaw. Hindi iyan totoo, sigaw ni Elias, hindi na napigilan ang sarili. Oh, tila nagulat na sabi ni Javier. Hindi ba? Iyon ang pagkakarinig ko. Iyon ang sinabi ni Papa bago kanya itakwil. Sayang. May potensyal ka pa naman sana, kahit alam mo na hindi ka isang tunay na Montenegro. Ang bawat salita ni Javier ay isang patalim na inilubog ng dahan-dahan sa puso ni Elias. At ang pinakamasakit ay ginagawa niya ito sa harap ni Samantha. Sinisira siya ni Javier sa harap ng nag-iisang tao na nagsimula ng makakita sa kanya bilang higit pa sa isang bastardo. Tumingin si Elias kay Samantha, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong bakas ng paniniwala. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit, pagkalito at pagdududa. Nakita ni Javier ang pagdududang iyon at ginamit ito. Huwag kang mag-alala, Miss Villaraza. Hindi ka nag-iisa sa pagiging biktima niya. Marami na siyang napaikot. Ganyan talaga siya. Gagamitin ka para sa kanyang sariling interes. Pero ang tanong, bakit ka nandito? Ipinadala ka ba ng ama mo? O baka naman nahulog ka na sa kanya? Ang huling tanong ay parang isang sampal kay Samantha.
Nakita ni Elias ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ang pag-igting ng kanyang panga. Tapos na ba ang dula? Malamig na tanong ni Samantha, hindi tumitingin kay Elias, kundi kay Javier. Tapos na ba ang laro ninyong lahat? Hindi siya sumagot kay Elias. Hindi siya nagpaliwanag. Ang kanyang katahimikan ay isang hatol. Wala akong kinalaman dito, bulong ni Elias, halos para sa kanyang sarili na lang. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Samantha. Tumalikod ito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Elias sa kanya ang dating prinsesa ng Maynila. Ang malamig, ang arogante, ang hindi matitinag. Pakisabi sa driver mo, ihatid ako sa pinakamalapit na bus station, utos niya kay Javier, na para bang ito ay isang utusan. Nagulat si Javier sa kanyang tapang, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Of course. Anything for the Villaraza princess. Naglakad si Samantha papunta sa sasakyan nang hindi lumilingon. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Elias. Sam, itawag niya, ang kanyang boses ay basag. Huwag di. Huminto si Samantha, ngunit hindi lumingon. Lahat kayo pare-pareho lang, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ginamit ninyo ako. Ginamit ninyo ang isa't isa. Magpakasaya kayo sa impyerno ninyong dalawa. At pumasok na siya sa sasakyan. Naiwan si Elias na nakatayo roon, katabi ang kanyang pinakamatinding kaaway. Pinanood niya ang mamahaling sasakyan na umalis, nilalamon ng alikabok, dala-dala ang nag-iisang bagay na nagbigay ng liwanag sa madilim niyang mundo. Lahat ay nawala. Well, that was dramatic, sabi ni Javier, inaayos ang kanyang kwelyo. Ngayong wala na ang iyong prinsesa, tayo naman ang mag-usap. Humarap si Elias kay Javier, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi na niya tinatago. Ano ang gusto mo? Simple lang. Umalis ka na rito. Lumayo ka. Magtago ka sa isang lugar na kahit ako ay hindi ka na mahahanap, seryosong sabi ni Javier. Binibigyan ka ni Papa ng isang huling pagkakataon. Isang malaking halaga ng pera para tuluyan ka ng maglaho. At bakit ko gagawin iyon, tanong ni Elias. Dahil ba natatakot ka? Natatakot ka na baka malaman ng lahat na ikaw ang tunay na magnanakaw? Ang ngiti ay nawala sa mukha ni Javier. Wala kang pruweba, Elias. At kahit mayroon, sino ang paniniwalaan nila? Ang lehitimong tagapagmana o ang bastardo? Wala na akong pakialam sa kanila, sabi ni Elias, isang pagod na pag-amin. Ang gusto ko lang ay iwan ninyo akong lahat sa kapayapaan. Hindi maaari, sabi ni Javier, ang kanyang boses ay naging seryoso. Habang nandito ka, habang humihinga ka, isa kang banta. Isang mansa sa pangalan ng pamilya. Kaya ito ang deal, kunin mo ang pera at umalis, o sisirain kita. Sisirain ko itong munting paraiso mo. Bibilhin ko ang lupang ito. Papalayasin ko ang lahat ng kaibigan mong mangingisda. Sisiguraduhin kong kahit anong bato ang iyong pulutin dito, wala kang makikitang trabaho. Gagawin kong impyerno ang buhay mo dito, tulad ng ginawa kong impyerno ang buhay mo sa Maynila. Ang banta ay malinaw. Ang banta ay totoo. Tiningnan ni Elias ang kanyang paligid, ang kubo, ang dagat. Ang lugar na ito ang kanyang naging kanlungan. Ang lugar kung saan niya sinubukang muling buuin ang kanyang sarili. At ngayon, sisirain din ito ni Javier. Talunan na siya bago pa man magsimula ang laban. Tumawa si Javier. I'll take your silence as a yes. May tatawag sa'yo para sa mga detalye. It was good seeing you, brother. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa isa pang sasakyan na naghihintay sa kanya. Naiwan si Elias na mag-isa sa dalampasigan. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ang langit ay kulay dugo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na marunong magkumpuni ng lambat, magsagwa ng bangka, mag-alaga ng isang taong may sakit. Ngunit ang mga kamay na ito ay walang kapangyarihan laban sa pera at kapangyarihan ng mga Montenegro at Villaraza. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. May isang pisikal na sakit doon. Ang sakit ng pagkawala. Nawala sa kanya si Sam. At ngayon, mawawala na rin sa kanya ang kanyang tahanan. Sa desperasyon, sinipa niya ang buhangin. Sumigaw siya, isang sigaw ng galit, ng sakit, ng kawalan ng pag-asa. Isang sigaw na nilamon ng malawak na karagatan. Nang gabing iyon, bumalik si Samantha sa Maynila.
Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng San Narciso. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Naabutan niya si Don Ricardo na nakaupo sa kanyang silya, isang baso ng alak ang nasa kanyang kamay, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Humarap si Samantha sa kanya, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Wala ng luha. Wala ng galit. Tanging isang malamig na kawalan. Bumalik na ako, sabi niya, ang kanyang boses ay patag. Tapos na ang laro mo. Ngumiti si Don Ricardo, itinaas ang kanyang baso na parang isang toast. Hindi anak ko, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Nagsisimula pa lang ito. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang paggising mula sa isang mahabang, kakaibang panaginip. Ang lahat ay pamilyar ngunit sa parehong oras ay banyaga. Ang malambot na kama na dati niyang inaasam ay parang kulungan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay parang nagielong hangin sa isang puntod. Ang katahimikan ng mansyon ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng mga alon. Sinubukan ni Samantha na ibalik ang kanyang dating buhay. Ito ang gusto niya, hindi ba? Ang makatakas sa probinsya. Ang makabalik sa sibilisasyon. Isang gabi, pinilit niya ang kanyang sarili na lumabas kasama ang kanyang mga dating kaibigan. Pumunta sila sa pinakabagong, pinakamahal na club sa syudad. Ang musika ay dumadagundong. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang champagne ay umaagos. Ito ang mundo niya. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng lahat ng iyon, napapaligiran ng mga tumatawang mukha at mga kumikinang na alahas, hindi pa siya kailanman naging ganito kalungkot. Ang bawat flash ng kamera ay ipinapaalala sa kanya ang kislap ng mga bituin sa San Narciso. Ang bawat malakas na tawa ay ipinapaalala sa kanya ang tahimik ng ngiti ni Elias. Ang mamahaling champagne ay walang lasa kumpara sa mainit na tsokoleteng kanyang ininom sa gitna ng bagyo. Naramdaman niyang isa siyang multo, naglalakbay sa isang lugar na hindi na niya tahanan. Sam, are you okay? You've been quiet all night, tanong ni Chloe. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pilit nang umiti si Samantha. Pagod lang siguro sa biyahe. Ngunit hindi siya pagod. Basag siya. At ang bawat piraso ng kanyang basag na pagkatao ay naiwan sa dalampasigan ng San Narciso. Umuwi siya ng maaga, iniwan ang kanyang mga nagtatakang kaibigan. Pagdating sa kanyang silid, binuksan niya ang kanyang maleta, hindi para mag-ayos, kundi para hanapin ang isang bagay. Wala siyang dalang kahit anong souvenir mula sa probinsya. Walang mga kabibe, walang palamuti. Ang tanging dala niya ay mga alaala. At ang amoy. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga damit, ang damit na sinubukan niyang labhan gamit ang kanyang mga kamay. Inamoy niya ito. Mayroon pa ring bahagyang amoy ng araw, ng dagat, at ng sabong panlaban na ginamit ni Elias. Napapikit siya. Sa isang iglap, bumalik siya roon. Sa maliit na kubo. Sa tabi ng lalaking iyon na puno ng kalungkutan at kabutihan. Pare-pareho lang kayo. Ang mga huling salita ni Elias ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito nang sabihin niya iyon. Ang pagtataksil. Ngunit totoo ba? Pareho lang ba sila ng kanyang ama? Sa mga sumunod na araw, pinagmasdan ni Samantha ang kanyang ama. Si Don Ricardo ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Palagi itong nasa telepono, tumatawa, nagbibigay ng mga utos. Narinig niya ang mga pangalang binabanggit nito, Montenegro Corp, Javier, Acquisition. Isang gabi, habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ng kanyang ama, narinig niya ang boses nito. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Yes, Javier, the initial funds have been transferred, sabi ni Don Ricardo sa kausap nito sa telepono. Make sure he takes the deal. I want him out of Zambales by the end of the month. Once he's gone, we can proceed with the acquisition of that coastal land. It's perfect for a new resort. Walang makakaalam na may kinalaman tayo sa pagpapaalis sa kanya. Nanigas si Samantha sa kanyang kinatatayuan. Coastal land. Resort. Papaalisin si Elias. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa away ng dalawang pamilya. Ito ay tungkol sa negosyo. Pera. Kasakiman.
Gagamitin ng kanyang ama si Javier para paalisin si Elias sa nag-iisang lugar na tinuring nitong tahanan para lamang makapagtayo ng isa na namang mamahaling resort na pag-aari ng mga Villaraza. Ang galit na naramdaman niya sa San Narciso ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw at nakatutok. Hindi na ito galit sa mundo. Ito ay galit sa kanyang ama. Sa sistema. Sa kawalan ng hustisya. At sa ilalim ng galit na iyon, may isa pang damdamin na mas malakas, pagmamahal. Doon, sa dilim ng pasilyo, inamin niya sa kanyang sarili. Mahal niya si Elias. Mahal niya ang lalaking tahimik, ang lalaking nasasaktan, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mangisda at kung paano hanapin ang mga bituin. At hahayaan ba niyang sirain ito ng kanyang ama? Hahayaan ba niyang maging kasangkapan siya sa pagsirang iyon? Hindi. Tapos na ang pagiging piyesa niya. Panahon na para siya naman ang gumawa ng sarili niyang galaw. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ng kanyang ama. Hindi na siya kumatok. Nagulat si Don Ricardo sa kanyang pagdating. Samantha, anong kailangan mo? Gusto kong malaman ang lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang buong plano. Mula simula hanggang wakas. Tumawa si Don Ricardo. Para saan pa? Tapos na ang papel mo. Nakuha mo na ang gusto mo, hindi ba? Nakabalik ka na sa Maynila. Hindi iyon ang tinatanong ko, giit ni Samantha. Ginamit mo ako para sirain ang isang tao para lang sa isang pirasong lupa. Tama ba ako? Ang ngiti ay nawala sa mukha ng kanyang ama. Negosyo ito, Samantha. Mga bagay na hindi mo maiintindihan. Pero naiintindihan ko na ngayon, Papa, sabi ni Sam, lumapit sa mesa. Naiintindihan ko na kung bakit si Mama ay laging malungkot. Naiintindihan ko na kung bakit ang buong buhay natin ay umiikot sa pera at kapangyarihan. At ayoko na. Ayoko nang maging bahagi nito. Tumayo si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. At ano ang gagawin mo? Susuwayin mo na naman ako. Saan ka pupunta? Wala kang pera. Wala kang pangalan kung wala ako. Tumingin si Samantha sa mga mata ng kanyang ama. Wala na siyang nakitang takot. Mali ka, Papa. Mayroon akong pangalan. Samantha ang pangalan ko. At iyon lang ang kailangan ko. Kinuha niya ang kanyang bag, isang maliit na backpack, hindi isang designer bag. Sa loob nito ay ang mga damit na kanyang dinala mula sa probinsya, ang kanyang pasaporte, at ang lahat ng perang naipon niya na hindi alam ng kanyang ama. Hindi ito marami, ngunit sapat na. Humarap siya sa kanyang ama sa huling pagkakataon. Ginamit mo ako minsan. Hindi ko hahayaang gamitin mo ako para sirain siya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Samantha, bumalik ka rito, sigaw ni Don Ricardo. Kapag lumabas ka sa pintong iyan, huwag ka nang babalik. Hindi na kita anak. Huminto si Samantha sa may pinto. Hindi siya lumingon. Matagal mo na akong hindi itinuring na anak, bulong niya, at lumabas, isinasara ang pinto sa kanyang likuran, isinasara ang pinto sa kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi pa niya naramdaman dati. Hindi ito ang kalayaan ng isang party. Ito ang kalayaan ng isang taong pinili ang sarili niyang landas. Wala siyang plano. Wala siyang kasiguraduhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang bumalik sa San Narciso. Hindi para humingi ng tawad, kundi para lumaban. Para sa lalaking mahal niya. Para sa kanilang dalawa. Ang mga araw pagkatapos umalis ni Samantha ay isang malabo, walang kulay na paghihintay. Paghihintay sa katapusan. Si Elias ay gumigising, kumakain, nag-aayos ng lambat, ngunit ang lahat ay walang buhay. Siya ay isang katawan na gumagalaw, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa dalampasigan, kasama ang mga yapak na iniwan ng babaeng umalis. Ang tawag mula sa abogado ni Javier ay dumating tulad ng inaasahan. Isang malamig, propesyonal na boses ang nagpaliwanag ng mga detalye ng kasunduan. Isang malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang paglisan at pananahimik. Isang linggo. Binigyan siya ng isang linggo para magdesisyon at umalis. Isang linggo para iwanan ang nag-iisang lugar na nagbigay sa kanya ng kapayapaan.
Sa bawat paglubog ng araw, mas nararamdaman ni Elias ang paghigpit ng lubid sa kanyang leg. Ang mga kapitbahay niya, ang mga mangingisdang kasama niyang lumaki, ay napapansin ang kanyang pananahimik. Eli, may problema ba? Tanong ni Mang Jun, isang matandang mangingisda, isang araw habang nag-aayos sila ng kanilang mga bangka. Matamlay ka nitong mga nakaraang araw. At nasaan na ang magandang bisita mo? Pilit na umiti si Elias. Umuwi na po. May problema lang sa Maynila. Isang kasinungalingan na lasang apdo. Ngunit ang mga banta ni Javier ay hindi lang mga salita. Isang araw, dumating ang mga surveyor. Mga lalaking nakaputing helmet, sinusukat ang lupa sa paligid ng kanyang kubo. Sinabi nilang may interesadong developer mula sa Maynila. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa munting komunidad. Ang mga tao ay nag-alala. Ang kanilang mga tahanan, ang kanilang kabuhayan ay nanganganib. At lahat ay dahil sa kanya. Siya ang mansa. Siya ang kamalasan. Dinala niya ang gulo ng mga Montenegro sa tahimik na lugar na ito. Ang bigat ng kasalanan ay halos hindi na niya makaya. Sa huling araw ng palugit, habang ang araw ay malapit ng lumubog, dumating sila. Hindi si Javier mismo, ngunit ang mga tauhan nito. Dalawang malalaking lalaki na bumaba mula sa isang itim na SUV, ang parehong uri ng sasakyan na nagdala kay Samantha rito. Serrano, sabi ng isa, hindi man lang nagpakilala. Nandito kami para sa sagot mo. Aalis ka na ba o kailangan pa nating daanin sa mas mahirap na paraan? Nakatayo si Elias sa harap ng kanyang kubo. Ang kanyang tahanan. Ang kanyang huling kanlungan. Tumingin siya sa dagat, sa mga bangka, sa mga kaibigan niyang nagmamasid mula sa malayo. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalawang lalaki. Sa loob niya, isang bagay ang nagbago. Ang pagod ay napalitan ng isang tahimik na galit. Ang pagsuko ay napalitan ng pagsuway. Maaaring talunan siya sa Maynila, ngunit dito. Ito ang kanyang teritoryo. Hindi ako aalis, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Nagkatinginan ang dalawang lalaki pagkatapos ay tumawa. Matapang ka, ha? CJ. Kayo na ang bahala sa kanya. Mula sa likod ng mga lalaki, lumabas ang ilan pang tauhan, may dalang mga maso at bareta. Ang kanilang intensyon ay malinaw, kung hindi nila siya mapapaalis, sisirain nila ang kanyang tahanan sa harap mismo niya. Hinawakan ng dalawang malaking lalaki si Elias sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya, ngunit mas malakas sila. Wala siyang magawa kundi panoorin ang mga demolition team na papalapit sa kanyang kubo. Ang kubo kung saan niya inalagaan si Samantha. Ang kubo kung saan sila unang nagkausap ng maayos. Huwag, sigaw niya, isang sigaw ng desperasyon. Ngunit walang nakikinig. At sa sandaling iyon, nang akala niya ay katapusan na ng lahat, isang boses ang pumutol sa tensyon. Tigilan niyo iyan. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa kalsada si Samantha. Hindi na siya ang prinsesang nakapulang damit o ang babaeng nakadamit probinsya. Nakasuot siya ng simpleng maong at puting t-shirt, ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone, naka-record mode. Tila nagulat ang lahat, pati na si Elias. Para siyang nakakita ng isang aparisyon. Sino ka? Tanong ng lider ng mga goons. Hindi na mahalaga kung sino ako, matapang na sagot ni Samantha, lumalakad palapit. Ang mahalaga, lahat ng ginagawa ninyo ngayon ay nakarecord. Illegal demolition. Harassment. Physical assault. Gusto niyo bang maging viral bukas ng umaga? Nag-atubili ang mga lalaki. Tumingin sila sa isa't isa, hindi sigurado sa gagawin. Pinakawalan nila si Elias. Lumakad si Elias palapit kay Samantha, hindi makapaniwala. Sam, anong ginagawa mo rito? Tumingin si Samantha sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat, pagsisisi, determinasyon, at isang bagay na hindi niya pinangalanan dati, pagmamahal. Nandito ako para itama ang mga mali, bulong niya. Pagkatapos ay humarap siyang muli sa mga lalaki. Umalis na kayo. At sabihin niyo kay Javier Montenegro na kung gusto niya ng gulo, bigyan ko siya ng gulo. Ang tapang sa boses ni Samantha ay hindi maikakaila. Ang mga goons, na sanay lang sumunod sa utos at hindi sanay sa mga komplikasyon, ay nagpa siya.
Sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at umalis. Naiwan ang katahimikan. Humarap si Elias kay Samantha. Napakarami niyang gustong itanong. Napakarami niyang gustong sabihin. Ngunit walang salitang lumabas. Bumalik ka, iyon lang ang nasabi niya. Bumalik ako, sagot ni Sam. Nalaman ko ang lahat, Eli. Ang plano ni Papa, ang pakikipagsabuatan niya kay Javier. Ang tungkol sa lupa. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Hindi mo kasalanan, sabi ni Elias, sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. Ginamit ka lang din nila. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Wala nang Villaraza. Wala nang Montenegro. Tanging dalawang taong nasaktan at naghahanap ng kapatawaran sa isa't isa. Hindi pa tapos ang laban, Eli, sabi ni Samantha, ang kanyang boses ay seryoso. Kinuha niya ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa. Narinig ko ang usapan nila. May ebidensya ako. Ngunit bago pa man sila makapagplano, isang pamilyar na sasakyan ang muling humarurot sa kalsada. Sa pagkakataong ito, si Javier mismo ang bumaba. Ang kanyang mukha ay hindi na mapanukso. Ito ay puno ng purong galit. Anong kalokohan ito? Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Samantha. Akala ko ba umalis ka na? Pagkatapos ay tumingin siya kay Elias. At ikaw? Hindi ka marunong sumunod sa usapan. Tapos na ang usapan, Javier, sabi ni Samantha, humakbang sa pagitan ni Elias at Javier, isang proteksyon na hindi inaasahan. Alam na namin ang lahat. Tumawa si Javier, isang tawang nakakakilabot. Alam? Wala kayong alam. Kahit anong ebidensya pa ang hawak mo, isa ka pa ring Villaraza. Isang salita mula sa akin at ang gulo ay babalik sa pamilya mo. At ikaw naman, sabi niya, itinuturo si Elias, habang buhay kang magiging anino ko. Ang dumi na kailangang itago. Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Elias sa kanyang hangganan. Ang lahat ng galit na kanyang kinimkim sa loob ng maraming taon ay sumabog. Hindi na ngayon, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya kay Javier. Hindi suntok ng isang lalaking sanay makipag-away, kundi suntok ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Natumba si Javier sa buhangin, nagulat. Ngunit mabilis siyang nakabangon at gumanti. Ang dalawang magkapatid ay nagsuntukan sa dalampasigan. Hindi ito isang magandang laban. Ito ay marumi, desperado, at puno ng sakit ng maraming taon. Ang mga kamao ay lumilipad, hindi lang para manakit, kundi para ilabas ang lahat ng galit at hinanakit na matagal nang nakatago. Sumigaw si Samantha, sinusubukang umawat, ngunit walang makakapigil sa kanila. Ang mga kapitbahay na mangingisda, na kanina pa nanonood, ay nagsimulang lumapit, handang tumulong kay Elias. Sa huli, si Elias, na mas malakas dahil sa pisikal na trabaho, ang nanaig. Napabagsak niya si Javier sa buhangin. Hindi niya ito sinuntok muli. Tiningnan lang niya ang kanyang kapatid na duguan at humihingal. Tapos na, Javier, sabi ni Elias, humihingal din, umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Duguan at napahiya, sa harap ng maraming tao, tumayo si Javier. Tiningnan niya si Elias, pagkatapos ay si Samantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, bulong niya, bago tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang papalayo ang sasakyan ni Javier, lumapit si Samantha kay Elias. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang mukha ni Elias, na may sugat sa labi. Okay ka lang, malambing niyang tanong. Sa halip na sumagot, hinawakan ni Elias ang kamay ni Samantha na nasa kanyang pisngi at hindi na binitiwan. Tumingin siya sa mga mata nito. Okay na ako, sabi niya. Dahil nandito ka. Ang katahimikan na naiwan pagkatapos ng pag-alis ni Javier ay mas makahulugan kaysa sa anumang sigaw. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iiwan ng isang malambot na kulay lila sa kalangitan. Ang mga kapitbahay ay unti-unting lumapit, hindi para makitsismis, kundi para magpakita ng suporta. Isang tapik sa balikat ni Elias, isang ngiti para kay Samantha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Samantha na siya ay bahagi na ng kanilang munting komunidad. Dinala niya si Elias pabalik sa loob ng kubo. Ang parehong kubo na dati niyang kinasuklaman ay ngayon tila isang kanlungan.
Kumuha siya ng isang maliit na palanggana ng maligamam na tubig at isang malinis na bimpo, tulad ng ginawa ni Elias para sa kanya noon. Umupo sila sa maliit na sopa. Dahan-dahan, at may sukdulang pag-iingat, nilinis ni Samantha ang sugat sa labi ni Elias. Ang bawat dampi ng bimpo ay isang paghingi ng tawad, isang pangako, isang pagpapahayag ng pagmamahal na hindi niya masabi sa salita. Hindi nagsasalita si Elias. Nakatitig lang ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi na niya tinatago. Ang sakit, ang pasasalamat, ang pag-asa. Masakit ba? Mahinang tanong ni Samantha. Umiling si Elias. Hinawakan niya ang kamay ni Samantha na naglilinis ng kanyang sugat. Hindi na, sabi niya. Wala nang masakit. At naintindihan ni Samantha. Ang tinutukoy niya ay hindi ang pisikal na sugat. Patawarin mo ako, Ellie, sabi ni Sam, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sa lahat ng sinabi ko. Sa pag-alis ko. Dapat nakinig ako sa'yo. Hinigpitan ni Elias ang hawak sa kanyang kamay. Wala kang kasalanan, Sam. Ako dapat ang humingi ng tawad. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo mula pa sa simula. Natakot lang ako. Saan ka natakot? Natakot akong kapag nalaman mo kung sino talaga ako, iiwanan mo rin ako, tulad ng ginawa ng lahat. Hinding-hindi na mangyayari iyon, pangako ni Samantha, at sa pagkakataong ito, totoo ang bawat salita. Sa sandaling iyon, sa liwanag ng nag-iisang bombilya sa kubo, ang lahat ng kasinungalingan at pagdududa ay naglaho. Ang natira ay ang dalisay at hubad na katotohanan ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, ang balita ay kumalat. Ginamit ni Samantha ang recording. Ipinadala niya ito sa isang pinagkakatiwalaang mamamahayag. Ang eskandalo ay sumabog. Hindi ito naging headline sa mga pangunahing pahayagan, masyadong makapangyarihan ang mga Villaraza at Montenegro para hayaan iyon. Ngunit sa mundo ng negosyo, sa mga bulungan sa mga boardroom at mga golf course, ang kwento ay kumalat. Ang pangalan ni Javier ay nadumisan. Ang plano ni Don Ricardo na bilhin ang lupa ay biglang natigil. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, tumunog ang telepono ni Samantha. Isang numero na hindi niya naisav, ngunit alam niya kung kanino galing. Si Don Ricardo. Nag-atubili siya, pagkatapos ay sinagot ito. Inilagay niya sa loudspeaker para marinig ni Elias. Samantha Isabelle, ang boses ng kanyang ama ay malamig na parang yelo. Alam mo ba kung anong gulo ang idinulot mo? Pinahiya mo ako. Pinahiya mo ang pamilyang ito. Ang pamilya, sagot ni Samantha, ang kanyang boses ay kalmado. O ang negosyo mo, Papa? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama sa kabilang linya. May isang huling alok ako sa'yo. Umuwi ka. Kalimutan natin ang lahat ng ito. Iwanan mo ang lalaking iyan. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Tumingin si Samantha kay Elias. Nakatingin din ito sa kanya, naghihintay, ngunit may buong tiwala sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Ang init nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Salamat sa alok, Papa, sabi ni Samantha, pero nasa akin na ang lahat ng gusto ko. Katahimikan. Pagkatapos, isang maikling, malamig na sagot. Kung ganoon, wala ka ng ama. Pindot. Binabaan siya ng telepono. Isang pinto ang tuluyan ng nagsara. Hindi umiyak si Samantha. Sa halip, isang pakiramdam ng kaluwagan ang kanyang naramdaman. Tumingin siya sa dagat. Ang kanyang nakaraan ay nasa kabilang dulo ng karagatang iyon. Ang kanyang kinabukasan ay narito, nakatayo sa tabi niya. Lumipas ang mga buwan. Ang gulo ay unti-unting humupa. Ang mga surveyor ay hindi na bumalik. Ang mga banta ni Javier ay nanatiling banta na lamang. Ang San Narciso ay bumalik sa dati nitong payapang buhay. At sa payapang buhay na iyon, sina Samantha at Elias ay nagsimula ng kanilang sariling kwento. Tinuruan ni Elias si Samantha kung paano mag-ayos ng lambat. Tinuruan naman ni Samantha si Elias kung paano gumamit ng smartphone para ibenta online ang mga huling isda na nagbigay sa kanila ng mas malaking kita. Ipinakilala ni Samantha ang ideya ng isang maliit na key-boat tour para sa mga turista gamit ang kanilang lumang bangka. Unti-unti, sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap, bumuo sila ng isang simpleng buhay na sa kanila lamang.
Isang hapon, maraming buwan pagkatapos ng lahat, nakaupo sila sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Inaayos nila ang isang lumang bangkang demotor na kanilang nabili mula sa kanilang naipon. Ang mga kamay ni Samantha, na dati ay may perpektong manicure, ay mayroon ng mga kalyo, ngunit ang mga kalyong iyon ay simbolo ng kanyang lakas. Sumandal siya sa balikat ni Elias. Ang amoy nito ay amoy ng dagat, ng araw, ng pawis mula sa maghapong pagtatrabaho. Ito ang pinakamabangong pabango sa buong mundo para sa kanya. Naaalala mo ba noong una akong dumating dito? Tanong ni Samantha. Akala ko katapusan na ng mundo ko. Ngumiti si Elias. Naaalala ko. Akala ko rin katapusan na ng mundo ko. Tumawa silang pareho. Akala ko dati, pagpapatuloy ni Samantha, habang pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa tubig, ang kaligayahan ay ang pagkakaroon ng lahat ng bagay. Mga mamahaling damit, mga magagarang sasakyan, mga walang katapusang party. Tumingin siya kay Elias, na nakatingin na sa kanya ng may buong pagmamahal. Ngayon, alam ko na, bulong niya. Ang kaligayahan pala ay ang pagkakaroon ng isang tao na kasama mo habang wala kang anumang bagay. Hinawakan ni Elias ang kanyang baba at hinalikan siya. Isang halik na hindi nag-aapoy o desperado. Isang halik na puno ng kapayapaan, ng katiyakan, ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at nanalo. Habang magkayakap sila sa ilalim ng kalangitan na kulay kahel, alam ni Samantha na ito na ang kanyang tahanan. Hindi ang malaking mansyon sa Maynila, kundi ang mga bisig ng lalaking ito. Ito ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elias at Samantha. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa maingay na syudad ng Maynila hanggang sa payapang dalampasigan ng San Narciso, sinamahan ninyo sila sa bawat tawa, bawat luha, at bawat tibok ng kanilang mga puso. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko rin ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asa. Dahil ang kwento ni Sam at Ellie ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga natin ay hindi nasusukat sa ating pangalan, sa ating kayamanan, o sa mga pagkakamali ng ating nakaraan. Ang tunay nating halaga ay nasa kakayahan nating magpatawad, magsimulang muli at magmahal ng walang anumang hinihintay na kapalit. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Na ang pag-ibig ay matatagpuan sa mga di inaasahang pagkakataon. Na ang kapayapaan ay hindi laging nasa karangyaan, kundi nasa simpleng pamumuhay. At ang pinakamahalaga, na lahat tayo ay may karapatang bumuo ng ating sariling bagong simula. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi sa kwento ni Sam at Ellie? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang bawat isa sa inyo.